Kaliwat kanan na naman ang mga nagpapa-order nitong kakanin, try mo din kaya na ikaw naman ang magpa-order para kumita ka din. Lalo na ngayon no, magpapasko at bagong taon, kaya tara, turuan kitang gumawa nitong sapin-sapin. First step, gawin muna natin ang latik, yung nakapak ang gamit ko. So, it's up to you kung gusto nyo gumamit ng fresh gata. Hayaan lang natin itong kumulo at maging latik katulad nito. Ayan, pwede na natin itong hanguin. I-drain lang natin ang oil at itabi natin ang mismong latik. Etong oil ng latik, gagamitin natin to mamaya sa paggawa ng sapin-sapin. Ayan, magtimpla na tayo ng sapin-sapin. Kailangan natin ng glutinous rice flour. Eto ang gamit kong rice flour, 500 grams to or kalahating kilo. Sa mga gustong umorder nito, ilalagay ko ang link sa comment section. Maglalagay din tayo ng all-purpose flour para hindi sobrang lagkit ng sapin-sapin. Ilagay na rin natin ang asukal at konting asin, then haluin natin ito ng mabuti. I-add na natin ang gata. Again, pwede kayong gumamit ng fresh gata. Next, evaporated milk, 3 cups ng water at condensed milk. Then, i-mix natin until matunaw ang mga flour at asukal. Salain natin ito ng isang beses para maging smooth ang ating mixture at matunaw pa natin yung mga namuong harina. Hatiin natin sa tatlo ang mixture. Gagamit ako ng measuring cup para pantay ang pagkakahati. Kailangan natin hatiin ang mixture kasi maglalagay tayo ng iba't ibang kulay na gusto natin para sa sapin-sapin. Sa isang mixture, ubi flavor ang ilalagay ko. So, depende na sa inyo kung anong kulay or flavor ang gusto nyong ilagay sa sapin-sapin. Dito naman sa isang mixture, color yellow ang ilalagay ko. At itong isa mananatili itong white kasi gusto ko white lang siya. Pero sa iba, ginagawa nila itong color red. So, depende yan sa atin kung anong gusto natin. Ihanda na natin ang tray. Naglagay ako ng parchment paper at papahiran ko pa to ng oil na galing sa latik para hindi dumikit ang sapin-sapin after maluto. Ang una kong lulutuin ay ang ube flavor kasi gusto ko ito yung nasa ibabaw. Mamaya kasi ay itataob natin ang tray after maluto ng sapin-sapin. Make sure na kumukulo na ang tubig sa steamer bago natin isalang ang mixture at i-steam natin to ng 10 minutes or until maluto. After 10 minutes, check natin kung luto na or kapag matigas na ang ibabaw, pwede na natin isunod ang second layer. Ayan, color white naman ang isusunod ko. I-steam din natin to ng 10 minutes or until maluto. Once luto na, isunod na rin natin ilagay ang pang third layer at i-steam din natin to until maluto. After 15 minutes, ayan luto na ang sapin-sapin kaya pwede na itong hanguin. Napalamig ko na pala tong sapin-sapin kanina at ito yung oil ng latik, pahiran natin ng ibabaw kasi itataob natin to para hindi siya dumikit. Tanggalin lang natin ang parchment paper at pwede na natin itong hiwain. At bago natin hiwain, pakita ko muna sa inyo ang texture ng ating sapin-sapin. Diba? Ang ganda at ang kinis. Hinahiran ko rin pala ng oil ng latik ang ibabaw nito para glossy siya tignan. Hiwain na natin to sa gusto nating size at wag nyo tong hiwain ng mainit pa ha kasi sobrang lambot pa ng sapin-sapin kapag mainit pa. After natin hiwain, pwede na natin tong ilagay sa paglalagyan natin. Ako dito ko siya nilalagay sa styro spaghetti. Ginugupit ko lang to para maging dalawa yung styro. Ilagay na natin ang toppings na latik, pwede din grated cheese ang ilagay nyo. At eto na ang ating finished product. I-try nyo na rin to, mga kakusina!